Gusto nyo bang gumawa nitong DIY D15 full range speaker? Without further ado, let's go! Okay guys, so ito na nga yung ating sukat. Ayan, so di ko na pinakita yung paano ko tinabas to guys. Patay yung sukat na lang yung diretsyo natin. Okay, simula tayo dito sa back. Ayan. Okay, napakasimple lang nito guys. Ayan. So yung sukat niya guys is 25 point. Hindi ko alam guys pero nasa 65 cm siya guys. Ayan, 65.2. Sorry. 65.2 cm. Ayan. Okay, tapos yung lapad nito guys is ayan, 29 cm. So 29 cm pero pa slanting yung gilid guys Ayan, kasi slanting kasi itong ano natin. Okay, so sa harap tayo guys, yung front natin. Ayan. Is ayan, 65.2 cm. Pareho silang kataas guys. 65.2. Tapos dito is ayan, 45.2 cm or 17 hindi ko alam kung anong tawag dyan guys. So 45.2 cm. So ang pinagbabasihan ko ng sukat nito guys is yung screen kasi. Ayan. Okay, ito yung screen niya. So yung side niya guys, ito. Yung haba niya is pareho din, 65.2 cm by 7 and 1/2 inches or 44 cm. Okay. So dito tayo sa front, I mean sa top and bottom. Nga pala yung ano guys, yung side natin, kaliwaan. Pareho lang sukat guys Ayan, obvious naman. But may pakita lang ako dito sa side niya guys. Ayan. Ayan. So instead na mag-cut ako ng 2 piraso nito, so nag-slit lang ako dito guys. Nag-slit lang para ma-bend ko siya. Ayan. Okay. So dito na tayo sa top and bottom. So top and bottom guys, yung haba niya is ayan, 44 and 1/2 cm. Okay, yung lapad naman niya is ayan, 19 inches or 48.2 cm. Ayan. Tapos guys, dito mula diyan, hindi to standard guys sa DIY to. So kayo na bahala. So mula diyan hanggang dito bago mag-curve is 4 inches. Tapos kayo na bahala guys kung gaano ka bend or gaano ka slant yung gusto nyo. Sa akin is kinuha ko lang yung center point, tapos nagsukat lang ako ng 11 inches guys. Ayan, 11 inches. So yun na, yung doon dito tsaka dito, ayan, tinabas ko na. Okay, tapos sa speak-on terminal guys, kayo na bahala kung ano yung ilalagay nyo. Sa akin na simple lang kasi to. Ayan. Okay, tapos sa ano guys, sa harap naman, ayan. Okay, dito sa harap guys, so 7x7 yung horn natin. Tapos yung breather niya, kayo na din bahala kung ano yung design o gusto nyo. Sa akin yung parang sa RCF ba to, hindi ako lang kung beta 3 o RCF. So parang ganun lang yung style niya guys. So kayo na bahala guys Okay. So sa handle, napaka-simple lang din. Ayan. Ayan guys. So nakalubog. So simpleng-simple lang yung handle niya. So yung request lang naman ni client is di na masyadong maraming cheche-bureche or mga disenyo or yung mga metal handle. As long as na good quality yung sound natin. Okay? So assemble na natin. Let's go! Okay guys, so ang box pala na to guys is order ni Sir Larry Buutan yan. Dito lang din siya sa Davao City. Malapit lang siya sa amin. Alright, so yung order na pala to guys is 2 subwoofer at saka 2 mid-high at saka isang tour case. So ang natapos pa lang natin sa kanya dito is yung tour case niya at ito nga mid-high. So medyo matagal-tagal din natin to bago natapos guys, no? Kasi nga meron din tayong day job at saka ano lang guys, paunti-unti lang yung movement natin dito sa ating pagtrabaho or yung progress natin. But okay lang naman daw sabi ni Mr. Customer, naiintindihan naman daw niya kung bakit hindi natin matapos-tapos agad yung mga project natin.
So after natin dito guys at matapos natin itong ang kanyang mid-high is proceed na tayo sa kanyang order din na subwoofer na D15. So sa subwoofer D15 niya pala guys is Targa na X series yung ilo-load niya. At saka yung gagawin natin is yung subscoop para tipid-tipid tayo sa materyales. At saka para hindi na rin malakihan sa pagbayad si Mr. Customer. Alright. So dito guys is pina-finalize ko na lang, ayan, yung pag-wood screw. Ayan. So guys, ugaliin natin mag-wood screw sa ating mga DIY projects guys para mas matibay talaga at saka hindi siya ma-vibrate. Ayan, so patapos na yan guys at isang box lang pinakita para hindi humaba. Alright. Ayan guys, so tapos na nga yung basic or partial na pagbuo natin nating D15 na mid-high. So, ang kulang na lang yan dyan guys is yung ating bracing, tsaka yung mga abang dito guys, para sa ating screen. Okay, so lagyan natin ng screen guys. Ayan guys, so yan yung itsura kapag may screen na siya guys. Alright. Okay guys, so magmamasilya tayo. Eto, so gamit ko lang is wall putty. Ayan, so ginagawa ko guys is ito wall putty, tapos sinahaluan ko konti ng wood glue. Ayan, so ito yung lalagyan natin yung mga screws niya dyan. Okay, so prepare lang ako ng ating solution guys. Alright. Ayan guys, so ito na yung sinalo nating wood glue at saka wall putty. So rekta na natin guys. Ayan, ganyan lang guys. Alright, so lagyan ko lang to lahat guys. So pakita ko later. Alright. Okay guys, so tapos na nga masilya to. Tapos na sanding na natin. Ayan. So ano na tayo guys, magte-textured paint tayo. So yung halo natin sa textured paint is gaya pa rin ng dati. Yung adhesive tiles na tama ba? Tile adhesive, ayun. Tile adhesive, tapos elastomeric paint, and then wood glue, and then tubig, tansyahan lang. So, papakita ko lang sa inyo guys kung yung finished product natin. Okay? So, kung may katanungan kayo sa ano yung mga mix natin, may mga video ko guys na pinapakita ko yung mga mixture natin. But this time, same lang naman, so di ko na ipapakita. Okay? So, magte-textured paint na tayo. Alright. Hi guys, so ito na nga yung panghalo natin. Ayan, or pang textured natin. Okay, so start na tayo guys. Unahin natin yun. So unahin natin yung top guys. Alright. Ayan guys, so una ko talaga tinetextured paint is yung harapan. Para pagbaliktad natin yan is malaya tayong mag-texture sa lahat ng parte ng box. Tsaka pasensya na guys kung hindi makita yung pag-texture natin sa harapan. But ipapakita ko later. Alright. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Let's go! Okay guys, so ayan yung itsura. So, yung iba, yun doon. Di ko na sinali guys kasi di kailangan. So, yung importante lang yun dyan. Okay? Ayan. Okay. So, tapusin ko na lang to lahat guys. Ayan. So, di ko na pakita para hindi tayo hahaba. Yung final result na lang yung pagpakita ko. Okay? Alright. Okay guys, so tapos na nga nating ma-textured paint itong dalawang D15 box natin. So ito yung itsura ng ating textured paint guys. Ayan. Klaro ba sa camera? I don't know. Pero yan. Large yung ginamit natin na pang textured. Meron ako small at saka medium. So tinry ko tong large. Medyo malaki talaga yung kanyang profile. Ayan. Right. So, untayin lang natin tumatuyo guys, but unfortunately yung araw kasi hindi sumilip. Parang uulan na naman. Ayan, so okay lang naman dito guys. Suglan natin konti dito, baka ayan, maambon. Okay. So, andun yung screen niya guys. Pasensya na kayo sa bahay namin makalat. Gawa ng maraming stocks, pero lilinisin din natin yan mamaya. Wala lang, nasabi lang. Okay, yan. Ito medyo dry na siya guys. Ayan. Medyo dry na. Yan yung itsura. Ito, kakatapos lang. Ayan. So, tentay lang tayo na matuyo guys. Then, lilihain. Siguro mga bukas na lang. Ayan. Lilihain natin to ng bahagya. Okay? So, alright. Okay guys. So, lilihain na natin to. Gamit itong 120 grit.
Ayan, makuha lang natin tong tulis-tulis. Ayan. Okay. So, ito yung itsura niya guys. Katapos. Ayan. So, nakuha lang yung mga matutulis. Then, naiwan yung ayan, texture niya. Okay, so tapusin ko lang to lahat guys. And then, pakita ko lang sa inyo. Then, mag-ready tayo sa top coat. Alright. Ayan guys, so tapos na nga nating malihaan itong ating speaker box. Ayan, ito yung naging itsura niya guys. Ayan. So, mas gusto ko yung textured kapag tile adhesive. Kasi meron siyang mga, ayun tawag nito, yung mga buhangin na maliliit. So, dagdag profile yun sa pag-textured paint. Kaya lang, medyo matagal kasi roller yung ginamit natin. But so far, yan yung resulta. So, hindi ko sinali dito guys kasi matatabunan naman to ng top coat. Ayan. So, next step natin guys is magta-top coat na tayo. Alright. Alright. Okay guys, so magpipintura na tayo. Ayan. So, ang ginamit natin dito is enamel black paint na kulay black. Tapos yung paint thinner 200 ml tapos 600 ml na enamel black paint. Ayan, so ito lang yung halo natin. Tirahin na natin. Let's go. Ayan guys, no, so gabi na tayo nakapag pintura kasi nga meron tayong day job at gabi na, halos gabi na yung bakante natin oras, kaya sinusulit ko na lang yung panahon para matapos natin agad itong order ni Mr. Customer. Alright. Okay, so muna tong first coat. Okay, yan yung first coat natin guys. So safe pa yung ating pintura, kaya hanggang third coat tayo guys. Okay. So, tapusin ko lang to guys, tapos pakita ko sa inyo yung final result. Okay? Alright. Alright guys, so ito na nga, tuyo na yung ating D15. Ayan, tuyo na yung top coat natin. So, pasensya nyo na yung parang dito may basa kasi maalikabok. So, pinunasan ko guys para i-assemble na natin yung mga accessories niya. Alright. So, yung speakers guys, hindi ko muna may kabit kasi yung speakers is nasa, sa owner. Ayan. So, 7x7 yung horn, 15-inch yung driver. Ayan. Yung tweeter, depende na sa kanya kung ano yung kakabit niya. So, ito yung exhaust natin, o yung breather niya. Ayan. So, naka-bracing siya guys. Cross-bracing siya. Ayan. So, yung handle na dito guys is, ito, simple lang. Pero nakalubog siya. Ayan. Same din sa kanyang speaker terminal. Ayan, klaro ba? Ayan, so nakalubog din yan guys. Alright. Okay. So, ito yung texture niya guys. Ewan ko lang kung klaro sa camera. Ayan. Wait lang ha. Ayan. Klaro ba? Ayan. So, sa malayuan, ito yung itsura niya. Magaspang, puntik-puntik, pero I mean hindi siya totally na matulis. Ayan. Okay, so start na tayo magkabit ng accessories. Let's go. Okay guys, so ready na yung mga accessories natin. Ito na yung screen. Nalagyan na natin siya ng logo. Ayan. Alright, tapos yung 7x7 na horn, tapos yung plunger, rubber footing, at saka itong mga wood screw guys. May kulang pa pala. Ito guys, yung speaker terminal. Okay, so lalagyan ko pa to ng wire. Madali lang naman. Alright. So sa plunger guys, wood glue lang yung ginagamit kong sealant. Ayan. Okay, next naman is yung rubber feet. Okay guys, so maglalagay tayo ng terminal speaker, pero lagyan muna natin ng foam tape para walang singawan. Okay? Alright. So lahat ng materialis natin dito guys sa pagkabit ng accessories is nabibili lang talaga online. Available na available yan. Alright.
Okay, next. So, itong handle naman, guys. Ayan. Simpleng-simple lang. Plastic. Pero nakalubog. Alright, let's go. So, mula handle, terminal speaker, hanggang sa screen, guys, lalagyan talaga natin ng foam tape para walang singawan. O, diba? Alright. Okay, so next naman natin i-install is yung kanyang horn. Alright. Okay guys, so lagay na natin yung kanyang screen. Okay, so pero lalagyan pa natin ng fiber fill yan. But ikakabit na lang muna natin yung screen at least makita nyo kung ano yung itsura niya guys. Okay, so lalagyan pa yan ng fiber fill pero ayun. Unahin muna natin yung screen. Tsaka maglalagay pa kasi tayo ng wire. So at least man lang guys na makita ninyo yung kabuuhang itsura ng ating D15 na speaker box. Alright? So, ito yung tinutukoy ko guys na lagyan din natin ng foam tape yung lagayan ng screen para walang vibration. Alright. Alright guys, so natapos na nga nating lagyan ng accessories itong ating D15 full range speaker ni Sir Larry Buotanyan. Ayan. So, wala pa yung fiber peel sa loob guys but ayun na yung sinabi ko kanina, binuo lang natin. At least makita nyo yung kabuuang itsura na itong ating D15. Ayan. Right? Ayan nga guys, no? At medyo matagal-tagal din natin bago natapos ang box na to dahil sa meron tayong day job. Actually guys, mga 4 o hanggang 5 session natin tong ginawa pero every Saturday and Sunday lang tayo nakakagawa. So, ano sa tingin nyo guys? Okay ba? At yun na nga ang kabuhang video natin guys sa pagbuo nitong ating D15 full range speaker na order ni Sir Larry Buotanyan. Alright, so till next DIY project mga Ka-Off Duty Lesson Sounds. Alright.